Magandang araw sa ating lahat, pagbati sa lahat na nakikinig ngayong araw at sa lahat ng sumusubaybay sa ating talakayan. So ngayon, nandito na tayo sa ikalawang semestre ng ating taong pampaaralan 2023-2024. So nagsimula ang ating talakayan sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. At ngayon ay dadakot tayo sa pangalawang asignatura ng taong pampaaralang ito sa pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Kung mapapansin natin ang ating asignatura, dadakot tayo ngayon o punta tayo ngayon, tutunghayan natin at tatalakay natin ngayon ang pagbasa. Magbabasa tayo at dahil senior high school na tayo, syempre magkakaroon din tayo ng pagsusuri sa iba't ibang teksto. Kaya nga magtatalakay tayo ng iba't ibang teksto, magbabasa tayo ng iba't ibang teksto at magsusuri tayo ng iba't ibang teksto sa asignaturang ito. Tandaan na meron pa tayo diyang salitang tungo sa pananaliksik. Ibig sabihin, pagkatapos nating matutunan ang 6 na mga teksto, ay gagawa tayo ng isang papel pananaliksik. At ito rin ay ating ipagpatuloy yung nasimulan natin noong nakaraan sa komunikasyon at pananaliksik. So naway, maging masaya ang ating paglalakbay ngayon. Pero bago iyan, maalala nyo ba ang tatlong konseptong ito na pinag-usapan natin sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino? Ang Pilipino, Tagalog. Panigurado akong maalala ninyo. Sure na sure ako dyan. Kasi nga, pinag-usapan natin yan. So, nagsimula ang konsepto ng wikang pangbansa na tinawag nating Tagalog. O ang Tagalog ang naging batayan ng wikang pangbansa sa ilalim ng saligang batas ng 1935 na nilagdaan ni Manuel L. Quezon. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng pagbabago at ginawa siyang Pilipino na nilagdaan ni Jose E. Romero, isang kalihim ng kagawaran ng edukasyon na binubuo na siya ng iba't ibang wika o pangunahing wika ng ating bansa. Di naglaon sa panahon ni Corazon Aquino ay nagbago rin mula sa Filipino naging Pilipino dahil ito ay pinagsama-sama ng mga wika sa buong bansa kasama na rin ang ating mga hiniram na salita. Ito ay sa ilalim ng Saligang Batas ng 1937 o Saligang Batas ng 1987, Artikulo 14, Section 6 to 8. May mga provisyong pangwika tayong pinag-usapan. Sige. So alam na alam niyo yan at hindi na tayo mahihirapan dyan sa pagtukoy ng pagkakaiba na kung saan yan ang pinakamahalagang tukuyin natin sa komunikasyon at pananaliksik. Dadako tayo ngayon sa alituntunin. Balikan natin yung mga alituntunin natin sa pag-aaral natin. Kapag ako ang magiging guro ninyo, 4 lang ang aking alituntunin. Una, respeto sa Panginoon. Pangalawa, respeto sa sarili. Pangatlo, respeto sa kapwa. At pang-apat, respeto sa paligid. At alam kong parati natin ginagawa iyan. Dahil kung makakalimutan natin, balik tayo sa mga bilang kung saan natin o anong mga pamantayan ang ating nakakalimutan. Respeto sa Panginoon, magsisimula tayo dapat sa panalangin at magtatapos dapat tayo sa isang panalangin. Respeto sa sarili. Kung may respeto ka sa sarili, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa iyong dignidad, kagaya ng pangongopya ng gawa ng iba. Respeto sa kapwa. Wag na wag gumamit ng cellphone kapag nagkakaroon tayo ng talakayan, di ba? Wag na gawa at makinig kung may nagsasalita sa harap. Siyempre, wag din natin kalimutan ang respeto sa paligid. Bago tayo umalis sa ating mga silid, tingnan natin ang mga kalat at ang ating mga kalat ay dapat nating dalhin. So, alam kong naalala nyo rin yan lahat kasi yan din ang pinag-usapan natin bago nagsimula ang komunikasyon at pananaliksik na asignatura. So, ano po ngayon ang mga pamantayang pangnilalaman na nais nating matutunan sa pagbasa at pagsusuri? Meron tayo diyang nasusuri ang iba't ibang uri ng binasang teksto. Kaya wag masyadong mabahala kasi magbabasa tayo dito. Magsusuri tayo at iuugnay natin ito sa ating sarili, sa pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Dito rin natin magagawa ang pagkakasunod-sunod o nakasusunod sa mga pamantayan sa pagsulat ng masinop na pananaliksik. Kaya medyo madugo yung usapan natin kapag pinag-usapan natin ang pananaliksik dahil magiging masinop tayo sa pagsunod ng mga pamantayan. Dito naman tayo sa pamantayan sa pagganap. Nasusuri ang kalikasan,
katangian at anyo ng iba't ibang teksto. So, ibig sabihin, hindi lang tayo magbabasa. Kung hindi, pag-aaralan din natin ano ang mga kalikasan, katangian at anyo ng iba't ibang teksto na nagkakaiba-iba sa bawat tekstong binabasa natin upang malaman natin kung saan mga kategorya ang mga binabasa natin. At isa sa pamantayan sa pagganap natin ay nakasusulat tayo ng isang reaksyong papel batay sa binasang teksto ayon sa katangian at kabuluhan sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So, magsusulat tayo ng isang reaksyong papel. So, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng teksto. Narito ang informatibo, deskriptibo, persuasive, narratibo, argumentatibo, higit sa lahat ang procedural. Dito naman, sa pangalawang bahagi ay magsusulat tayo ng pananaliksik. Kasama dyan ang pagpili ng paksa, pagsulat ng tentatibong balangkas, pagbuo ng tentatibong bibliography, pagbuo ng konseptual na papel, pangalap ng datos, pagsulat ng unang draft o unang borador, at pagsasaayos ng mga dokumento sa ating papel pananaliksik. So, yun ang magiging laman. So, inaasang gawain sa unang bahagi, hindi sa unang quarter, kundi sa ikatlong quarter, titingnan natin yung kalipunan ng mga nabasa at nasuring teksto. So, gagawa tayo ng isang portfolio. Narito rin ang kalipunan ng mga nagawang teksto at titingnan natin yung inyong mga reaksyong papel sa mga nabasang teksto. Samantalang, ang kailangan nyo naman sa pang-apat na quarter ay ang papel pananaliksik na dumaan sa pagsusuri ng mga lupong taga-suri at pag-iisipan din natin makasagawa tayo ng isang forum ng pananaliksik na gagawa natin ng isang reaksyon.